Nagbabalik na naman. Yes, nag-iisang boy, pero boy, yeah! Good morning sa ating lahat. Sana naman ay nasa mabuti tayong kalagayan kahit saang mangpanig tayo ng bansa ngayon. Diba? So, kamusta kayong lahat sa mga kaibigan natin dyan sa abroad, kung saan man kayong panig ng mundo, diba? Sa kaibigan natin na lahat-lahat. Ayan, kamusta kayo? Ingat palagi, mga kaibigan natin. At ngayon, may topic tayo. Kayo ba ay may mga alagang hayop? May mga pets? Ayan, pets. May mga alaga kayong pusa, specifically pusa, diba? So, kayo ba ay may alagang pusa? Yan yung topic natin ngayong araw. So, ayan. Paano nga ba? Ayan, kung yung nasa title natin, mga palatandaan na pinapayuhan ka ng iyong alagang pusa. O naman talagang magkakaroon tayo ng idea kung paano tayo pinapahalagahan ng ating mga alagang hayop, lalo na itong pusa, di ba? kasi may mga ano din yan sila eh. May mga nararamdaman, may feelings na kailangan talaga nating ma-feel din, di ba? Na talaga namang inaalagaan natin sila palagi, inaalagaan natin yung mga katulad nila, di ba? So kailangan din natin na kailangan din nating i-feel yung kanilang mga feelings or nararamdaman. So lahat ng hayop ay nagkakaroon ng interaction sa kanilang amo. So dun sa mga nag-aalaga sa kanila, di ba? So, except na lang sa nagpapapusa-pusa diyan. Di ba? Ayun. Ang mga pusa ay mahusay na kilala na pagkakaroon ng isang mahusay na kahulugan ng kalayaan at medyo nilalaman na maiiwasan sa kanilang sariling mga aparato. Gayunpaman, kapag nahanap mo ang iyong sarili na nakakuha ng maginhawa para sa gabi at nahanap mo ang iyong kitty or maliit na pusa na nagpapahinga sa iyo, dapat mong pakiramdaman na mahal ka. Yung parang nagpapalambing, ayan. Ito yung ibig sabihin ng number 2. Nagpapalambing sa iyo or natutulog sa iyong tabi, natutulog sa iyong feeding, di ba? Ayan. Kahit na ang iyong pusa ay natutulog lamang sa parehong silid na sa halip sa iyong tabi, magandang senyales pa rin na ang iyong bond ng relasyon. So nagkaroon siya ng parang safe siya sa iyong lugar. Ayan, safe siya sa iyong piling, di ba? Ang mga pusa ay nanatiling tapat sa kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanilang pag-ibig sa kanilang sariling mga termino. Ngunit ang katotohanan na pinili nila ang isang lugar upang matulog na mas malapit sa iyo ay isang potensyal na maginhawang sulok ay nangahulugang naisiyahan sila sa iyong kumpanya or nasisiyahan sa hila na ikaw ay kapiling. So number 3, nozzles at cheek rubs. Anong nozzles? Nozzles and cheek. Yung cheek rub, yung ganun-ganon. Yan, ganun-ganon niya. Aha, grabe, di ba? Madaming talaga, pahiwatig. Ayan. Ang teritoryo ng pagmamarka ay isang pagkakaraniwang o isang pangkaraniwang aktibidad para sa mga alagang hayop. At ang mga pusa ay hindi naiiba. Ang paraan na ginagawa nila ito at ang kahulugan sa likod ng paano nila ito makomplikado. Upang ilagay ito ng simple, ang mga pusa ay hindi lamang kuskusin laban sa iyo upang markahan ka bilang kanilang turf or amo, di ba? Kapag ang iyong mahal na kitty ay kuskusin ang kanilang pisngi sa iyo o malumanay na binabato ang kanilang noo laban sa iyong mukha, ginagawa nila ang tinatawag na head bunting. Ito ay isang kilos na ginagawa ng mga pusa upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kasambahay or nag-aalaga sa kanila. Minsan maari mong makita ang iba pang mga pusa na sumabog laban sa bawat isa sa isang pagpapakita ng pagmamahal sa paggalang. Kapag ipinahayag nila sa iyo ang gesture na ito, hindi ka lamang nagpapakita sa iyo ng pagmamahal. Sinasabi din sa iyo na pareho kayong may matatag na ugnayan sa bawat isa. Hindi lamang iyon, ngunit kung nahanap mo ang iyong pusa na nagkakagulo sa pagitan ng iyong mga binti, maaaring maging isang senyales na naghahanap sila ng pansin mula sa iyo.
So nagpapapansin sila, 'di ba? Ayan, madami silang mga ginagawang palatandaan na nagpapapansin sila sa iyo kasi gusto nilang magkaroon ng interaction between you and them. Taray, 'di ba? Sana all may alagang pusa. Ayan, 'di ba? Maganda 'yan para magkakaroon din tayo. Nagkakaroon kasi tayo ng stress reliever kapag tayo ay mga pets sa bahay. Aminin natin 'yan. Number 4, kadalasan sila ay poor. Ayan. Isa sa mga pinakakaraniwang pinakamadaling paraan upang sabihin kung ang iyong pusa ay masaya ay kapag poor sila. Ang pouring ay ang pinakahalata na sign na mahal ka ng iyong pusa. Kung minsan ay pinapakita sa sandaling makita ka ng iyong mga kitty o kung pareho mong sinasayan or nasisiyahan ang isang komportableng sandali ng pitting. Ayan. Ang pouring ay may mga benepisyo na lampas sa ipinapaalam sa iyo na ang iyong pusa ay masaya. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pouring ay tumutulong sa pagpapatibay ng estruktura ng buto at mabawasan ang sakit ng mga pusa. Wow, grabe. Ang ganda guys. Ang ganda ng topic natin ngayon. So, next. Ang meow ng pusa. Yung parang, meow. Hindi naman ganun. Meow. Meow. Ganon. Di ba? Yung mga ganon, di ba? Para tayong pusa, di ba? Yung parang pagsalita, pagtunog ng meow. Meow. Yan. May din yan, may sign, may palatandaan. Ang meowing ay isang mahalagang kalidad na inaasahan namin mula sa mga pusa sa ilalim ng anumang mga kalagayan. Alam natin na ang mga pusa ay hindi talaga kailangan gumawa ng mga tunog tulad ng mga meows at tinatawag din na trending. Upang makipag-usap sa iba pang mga pusa, gumamit sila ng tunog ng madalas na hindi naririnig ng mga tao, maliban kung ang isang kuting ay meowing para sa ina nito. Gayunpaman, ang mga pusa ay nagbubusog or ang mga pusa ay magbubusog para sa iba't ibang mga kadahilanan tulad ng upang batiin ang mga tao. Excuse. Upang humingi ng atensyon, upang mapakain, upang palabasin, or etc. Di ba? So may mga yung mga tunog nila ng meow, 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 meow. May mga din yan, may mga signs kung paano, di ba? Kaya kung ang iyong pusa ay naging napaka-boses sa iyo or napaka-boses sa iyo, maaari itong maging paraan para magsasabi na mahal kita, di ba? Minsan dumutunog sila upang magkaroon kayo ng siguro humingi siya ng atensyon sa iyo, di ba? Ang mga pusa ay nasiyahan sa pakikipag-ugnay sa lipunan sa mga tao. At ang ilan ay medyo boses sa kanilang mga kahilingan para sa pansin. Ang pusa ay maaring nais na maging stroke, nilalaro, o simpleng nakausap. Ang mga pusa ay naiiwan sa loob ng mahabang panahon sa bawat araw ay maaaring mas malamang na magpapansin. Ayan, di ba? Natapos na naman guys ang ating topic ngayong araw. Thank you so much sa pagsama. Sana naman ay alagaan natin ang ating mga alagang hayop, mga pusa, aso, o kung anuman na pet ang gusto nating alagaan, di ba? Kasi bigyan din natin sila ng feeling, kasi nagbibigay sila ng feeling sa atin ng mga palatandaan at mag-research tayo ng mga signs, di ba? Katulad nito ng ginagawa natin ngayon. Ayan, thank you so much everyone. Mapapaalam na ulit tayo. Ako nga po ulit ang nag-iisang boy, ang nagsasabi na tayo mag-ingat, magdasal, manalangin palagi na sana bigyan tayo ng magandang buhay araw-araw. Blessings, di ba? At nagpasalamat din tayo sa maliit, malaking bagay or kung ano man na ating natatanggap mula sa may kapal, di ba? Bye-bye, see you again soon!